Nawawalan na ako ng confidence. Every time na may nangyayari sa akin, iniisip ko na lang na dahil malas ako. Dumating pa sa punto na hindi na lang ako sumasama sa lahat ng travel. At kada may nangyayari, kahit na hindi sa akin isinisisi, ako na mismo ang sumisisi sa sarili ko. Nawalan na ako ng gana sa lahat dahil malas ako. 7 kaming magkakapatid at pangatlo ako. At ako ang panganay na babae. Ako yung anak na hindi nila gusto. Kasi ang mga magulang ko naniniwala sila na kapag ipinanganak ang anak nila na nagkataon na may kaya sila, ibig sabihin ay swerte ang anak. Samantalang nung ipinanganak daw ako ay walang-wala yung mga magulang ko. Dumating sa punto na nangungutang na sila mapakain lang kami. At dahil doon ay nagsimula silang tawagin akong malas sa lahat ng bagay. Hindi nila ako pinasasama sa lahat ng pupuntahan kasi nga pag nagkataon na may mga nangyayari na hindi inaasahan, ako yung sisisihin. Na dahil sumama raw ako. Kahit na maliliit na bagay, kapag ka-involve ako yung sinisisi. At sasabihin pa na, ganito kasi sumama kasi si malas. Hanggang sa lumaki na ako at ang pagkakakilala nila sa akin ay isang malas. Hanggang sa dumating na rin sa point na nawawala na ako ng confidence na every time may mangyayari sa akin, naiisip ko na lang na dahil malas ako. Dumating din sa punto na hindi na lang ako sumasama sa lahat ng travel. Nakanda kasi may mangyayari kahit na hindi naman ako yung sinisisi. Ako na mismo ang sumisisi sa sarili ko. Nawalan na ako ng gana sa lahat dahil malas ako. At ang pinakamalala pa dito ay alam ng lahat na malas ako dahil nga sa mga magulang ko. Yung mga kapatid ko kapag nag-aaway kami, sasabihin ko na malas kasi ako malas. Iniiwasan ko na rin na sumama sa iba dahil ayokong masisi ako na naging trauma sa akin ng salitang malas. Samantalang yung mga kapatid ko, binibigay lahat sa kanila. Ngayon na 22 na ako ay wala naman akong galit sa mga magulang ko. Na kahit na nga ako yung pinakaayaw nilang anak. Ngayon napapansin ko na yung nanay ko bumabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Pero nandun pa rin sa kanya yung pagka-hate niya sa akin. Yun bang gusto lang ako kasi ginagawa ko yung lahat. Pero kapag ka nagkamali ako, nandun pa rin yung hate niya sa akin. Ngayon ay sinasabi ko sa kanila yung mga pagkukulang nila sa akin paminsan. At minsan ay nasisigawan ko rin sila. Na minsan ay sumasama pa rin ang loob ko sa mga magulang ko. At nagagawa ko rin ngayon na sagot-sagutin sila. Mamilan, tanong ko lang, valid ba yung nararamdaman ko at sinasagot-sagot ko sila? Or pabayaan ko na lang sila? Mamilan, gusto ko lang po ng advice. Letter sender, Mara. At sinong magsasabing hindi? Ikaw ba namang itatak sa'yo at ikabit yung salitang malas sa mga kamalasang sila yung may gawa? Mahirap lumaki sa ganyang klase na ikaw palagi yung nasisisi. At pinaparamdam na hindi ka kasing halaga ng mga kapatid mo. Na kahit na siguro manhead ay masasaktan sa ganong klaseng pagtrato. Bless pa rin sila kasi ginagawa mong lahat. Na kahit na hindi mo nakuha yung love and respect sa'yo bilang anak, you don't have to forget the lesson. But you can let go of the pain. Hindi mo kontrolado kung papaano kanila tinato noon. Pero kontrolado mo kung papaano mo titignan ang sarili mo ngayon. At kung sa tingin mo ay nabalik lahat sa'yo, irritable ka na ring tumulong. Ipag-pray mong lahat ng bigat para gumaan at mas mabless ka pa. At uulitin ko na hindi ka malas. Kasi kung nalampasan mo yung 22 na taon na paulit-ulit kang tinatawag na malas at andito ka pa rin, hindi ikaw yung malas. Ibig sabihin lang nun ay ganun ka katatag. Hindi ka pa naghihil at hindi ganun kadali kasi buong buhay mo tinarato kang ganun. At sa tanong mo kung pababayaan, nasa sayo yan. Pero kung sakali, deserve naman.